Ang karugtong ng nakaraan, samantala, sa isang kama na natatakpan ng mga labi kagabi, mailalarawan ko ito sa isang mahabang paglalakbay na isang puno na pangangailangan ng isang tao. Si Sarah ay isang madamdaming na babae, at sa pagsikat ng bukang liwayway, tahimik siyang umalis pagkatapos ng mahabang halikan. Tumayo ang ating bida nang maramdaman niya wala na si Sarah sa kanyang tabi, dapat ay iniwan man lang niya ang kanyang numero. Ito siguro ang American style. Maya-maya ay napangiti ito kahit puno ito ng kiss mark. Sa palagay ko ang mga American fox ay mayroon ding siyam na buntot, haha. Lumipas ang mga oras, boss, ang final decision po ay naisagawa na. Ang amin mga pag-atake sa Ana Group at karapatan na magtalaga ng mga director, nahulog sila sa mga kamay ng Lore Investment. Ang larong sinet up namin ni Robert sa wakas ay matatapos na. May kailangan ka pa ba? May gusto ka pa bang sabihin? Pakiramdam ko parang naging presidente ako na isang multi-level na kumpanya. Ilang ang stocks ng Dongryong Group, ang pagmamayari nating. Ang halaga ng mga stocks na magagamit ay mas mababa kaysa sa isahan, gayon paman ang kanilang mga domestic na negosyo ay lumalago. Ang Dongryong Cement, Dongryong Stocks, at ang Dongryong mismo ay napaka-serve stockholding system. Ang pinakamaraming halaga ng Dongryong Investment na aming pangunahing target na stocks na bibilhin ay umabot lamang kami sa halos 40%. Ang karamihan sa mga stocks ay pag-aari mismo ng mga may-ari, kahit alam ko na iyan. Sa kabila ng katotohanan, babagsak ang Dongryong sa loob ng ilang taon. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. May paraan pa ba tayo? Naniniwala akong kailangan nating kunin ang Dongryong Foods, na binubuo ito ng 10% ng mga stocks, habang nagtataglay ito ng parehong pangalan bilang Dongryong ito ay pinamamahalaan na ng ibang tao. Dongryong Foods, bulong nito habang lumingon ito sandali at tumano sa labas, habang ang Dongryong Investment ay nagmamay-ari din ng 10% ng Dongryong Foods, ngunit, tulad ng ibang conglomerate, huwag magtiwala sa isa't isa at tignan ang isa't isa bilang magkaaway. Pananatilihin kong itago ang mga bagay na nakakapang-inag sa pamamagitan ng pag-trade at nabalitaan ko na ang kumpanya ay kapos sa pondo dahil sa kanilang kamakailan pakikipagsapalaran sa Russia. Gusto ko ang iyong proposal, pagpatuloy mo ito, at susubukan ko makipag-ugnayan sa kanila, at saka nga pala Robert, ano po yun boss? Simula ngayong taon na ito ang iyong taunang ng sweldo ay magiging $1 bilyon, ano po? $1 billion? Pasigan itong sagot, boss. Mangiyak-ngiyak nitong sabi, na gusto iparamdam na maraming salamat, samantala, sa kabilang dako ng gusali, at habang may kausap ang babae sa cellphone. Miss Sarah, okay ka lang ba? Oo, naman, mabuti naman kung ganun, siya ay wala anuman bagay at iba pa, kundi isang simpleng investor lang, at sigurado ako na nasa green level lang siya. Miss Sarah, mas naniniwala ako pero mas kailangan natin. Anong sabi mo? Pumunta ka dito. Total hindi ka naman naniniwala sa akin, hindi yon ang ibig kong sabihin, gawin mo na lang ang sinasabi ko, naintindihan ko, at kung maari lang, hayaan mo ang mga sumusubaybay sa kanya ay nasa malayo, baka makahalata ito, Oo, naintindihan ko, tatawagan ko muna si Daddy. Okay, keep up the good work, sige na magpahinga ka na, maya-maya ay ini-off na nito ang cellphone. Naglakad ito, at napaisip. Delikado para sa iyo kung mananatili ako malapit sa iyo, tumano ito sa malayo, Palem. Daniel, sambit ng babae habang malungkot na nakatanaw habang ang ating bida ay nakasakay sa kanyang private plane pabalik sa Korea. Samantala sa Korea, Team Leader Yu. Tanggapin mo ito, iyan ay isang regalo. CEO bulong ng nabiglang babae, wala naman sigurong masamang nangyari di ba? Syempre wala, pero magagalit ako sa'yo kapag hindi mo ako pinagtimpla ng isang tasang brewed coffee, nakangiting sabi ng ating bida. Oo na magtitimpla na ako ng pinakamabilis na coffee kailanman. Agad tumalikod ang ating bida para pumasok sa kanyang office, ano ito? Parang nag-iba siya, lalo siyang naging cool, bulong ng babae na napahawak ang dalawang kamay sa kanyang mukha na namumula sa kilig, sa loob ng opisina ng ating bida. Habang nakaupo ito sa harap ng computer at binuksan nito ang kanyang mga stocks, medyo busy ang lahat ngayon. Wow, nakababaliw ito. Sobrang nakakabaliw. Amen. Oh my, nakababaliw din ito. Ang bilis ng heartbeat ko. Amen, amen. Parami ng parami at mas ginagamit ko na ang pera.
Nakaka-addict, hehe, habang hawak ang mouse. Malapit nang mawala ang subprime sa art market. Parang ano man segundo ay bababa ito, mabuti naman wala ng paraan para magpatuloy pa ito. Ito ay pansamantala lamang dahil gaano kaliit na sining ang nabibili, napakaraming mas mura at mas magagandang bagay sa buong mundo. Ang 2008 ay ang taon kung kailan lumilitaw ang stocks bargain sale pagkatapos ng 10 taon, at 2009 na ay kung kailan ipapakilala ni Satoshi Nakamoto ang unang cryptocurrency Bitcoin. Note: Satoshi Nakamoto, ang inventor ng Bitcoin at nagsulat ng mga token na orihinal sa puting papel. Bibili ako ng malinis at kahit anong available kapag ito ay lumabas na, at dahil darating ang panahon na ang 5,000 Bitcoins ay isang pizza na lang, at kapag dumating na ang tamang oras ay plano ko rin gumawa ng sarili kong cryptocurrency. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito, agad naman niya itong sinagot habang inilagay ang earphone sa tenga. Hello, yes Lawyer Joe. CEO Jiang. Ngayon lang ay nagpadala ng notice ang main ng ANA Group sa isang shareholders meeting patungkol sa kung sino ang susunod na mamamahala, ha? Naintindihan ko. Ngayon ay, so it's a declaration of war. This is just the beginning of it. Sabi nito sa isipan, salamat sa iyong pagsusumikap, Lawyer Joe. Pwede bang makahingi ng pabor sa'yo? Sige, ano ito? Sabihin mo lang. Iniisip ko kung pwede kang bumili ng isang school sa pamamagitan ng isang foundation. Ano, isang school? Isang middle school? O isang high school? Sa Jiangsu area ba? May balak ka bang ibigay sa father mo? Teka, college ba ang ibig mong sabihin? Naibenta na ba ang Junyong Uni? Since I'm reliving this life, kausapin mo ang may-ari si Mr. Lee, at i-set mo ang deal, at mag-offer ka ng 200 billion. Kailangan kong gumamit ng pera kapag kailangan ko, dahil makakaipon ako ng mas maraming points. At ang isang universidad ay perpekto para sa pagtaas ng pangalang ng aking ina. Lumipas muli ang araw, sa opisina ng R&O habang papasok ang mga nagtratrabaho doon, habang ang iba na may hawak na papeles na tila kinakabisado. Director. Ano po ba ang dapat nating gawin? Gumawa ng hakbang ang Samwo Law Firm, mga sira ang ulo ng mga bastard na yan. Nagplano sila na sip-in kami sa ANA Group. Nabalitaan ko rin kamakailan na kakaiba ang kinikilos ng mga tao sa Samwo. Huwag kayong mag-alala, sa huli ay hindi naman sila importante. Samantala sa labas ng kalsada kapansin-pansin ang magarang sasakyan isang Bentley. Patuloy ito sa mabilis na pag-andar at pagbusina nito. Inunahan ang mga nasa likod na akala mo ay may hinahabol. Agad itong lumiko, at tumigil. Pinatay ang makina ng sasakyan at binuksan ang pinto ng kotse at bumaba tumingin ito sa taas ng gusali. Papasok na. Sana nang dumating ang guard at, hoy, mister, hindi ka pwedeng mag-park dito. Ngumiti ang ating bida bago ito nagtanong, nandito ba ang auntie ko? Sinong auntie? At bakit hinahanap ang auntie mo dito? Tinatanong ko kung nandito si Auntie Ju. Ano? Ang ibig mong sabihin, si President. Nabiglang sagot ng lalaki, samantala sa loob ng gusali ng Dongrong Foods, Managing Director O. Magkano na lang ang natitira nating kapital? Sa kasalukuyan ay mayroon na lang tayong 900 billion na magagamit na pondo, iyan ay medyo mas mababa kaysa sa inaasahan ko. Isang malaking bahagi nito ang ginamit sa aming bagong pakikipagsapalaran sa Russia. Saka ang bangko ay nakikipag-ugnayan sa amin para magbayad man lang ng bahagi ng aming mga interest. So narinig ko, pero ito ay medyo hindi maganda, pero magandang pagkakataon ito. Ju Miran, auntie ni Jiang Taesan Sulran's older sister representative of Dongrong Foods. Maya-maya ay tumunog ang intercom nito. Agad itong pinindot at sinagot, hindi mo ba alam na nasa kalagitnaan ako ng meeting? Director kasi po, may bisita po na gusto makipagkita sa inyo. Isang bisita, sino? Sabi po niya ay pamangkin niyo daw po. Pamangkin ko. Sabi mo pamangkin ko. Opo, anong kalokohan ang ginagawa mo? Hindi sila mga tao na pupunta dito nang hindi nagpapalam. Ang sinasabi ko po ay si Ju Sulrens. Anong sabi mo? Hey, excuse me. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-barge ng ganyan. Ju Sulren. Sambit ng babae sa kanyang isipan habang nakatunga nga ito, kasalukuyan nag-iisip ito nang biglang bumukas ang pinto sa opisina ng babae. Bigla naman nagsalita ang ating bida ng nakatawa, magandang araw, binisita ka ng iyong mahal na pamangkin dahil gusto niyang makilala ang kanyang auntie hahaha.
Nagulat naman ang babae. Agad tumakbo ito at yamakap ang ating bida sa kanyang auntie, na naguguluhan pa rin. Excited ba kayo na makita ako? Ako rin po ay gusto ko makilala kayo. Ito. Teka, hindi nyo ba alam, at alam nyo kung gaano ako nasasabik na malaman kung may tiyahin ako, ha? Ang batang ito ang anak ni Sulren. Bulong ng babae, may dala akong regalo, alam kong hindi ito gaano kahalaga, sana po ay tanggapin nyo, ano? Dahil pumunta ako dito sa maikling panahon hindi ako nakapaghanda ng regalo ng maaga. Kaya binili ko itong Cartier 2008 na relo na may naka-embed na gemstone, ito ay halos 1 bilyon, ang halaga nito, ang auntie ko ay babae din, mabuti pa, putulin muna nating ang meeting at I hold muna, naintindihan po namin. I see, so anak ka pala ni Sulren, ang pangalan mo ay si, It's Jang Taesan, ano nang balita kay Sulren? Nasa bahay po siya, saan naman siya nakatira? Tumingin ang ating bida bago muli sumagot. Nakatira siya sa Jiangsu City, so, nakatira siya sa kabukiran, mabuti kung ganon, pinakaligtas para sa kanya ang manirahan sa malayo, eh. Ikaw ano naman ang ginagawa mo sa ngayon? Sa tingin ko ay isa kang estudyante. Opo, I'm a college student. Ganun ba? Saan naman? Ngayon po ay first year student ako sa Korea University's Law Department, agad naman nagbago ang ekspresyon ng mukha nito at naging proud ito. Ganoon ba? Sigurado ako na nag-aaral kang mabuti. Pero, auntie, nasabi nyo na ang pinakaligtas para sa kanya na mabuhay sa malayo, di ba? Ano po ibig sabihin nun? Hindi ka na dapat nagtatanong mas makabubuti hindi mo na lang alam, ngumiti lang ang sagot ng ating bida. Dapat ko pa bang sabihin na ang kuya namin ay mas nakakatakot? Natatakot ka ba sa kanya? Nag-isip ito bago sumagot. Oo, natatakot ako sa kuya ko higit sa lahat sa mundong ito. Dapat ay mag-ingat ka din, maya-maya ay dumukot ito sa bulsa at inilabas nito ang kanyang business card at iniabot ito sa babae. Kinuha ito ng babae at binasa ito, kasalukuyan ako ang namamahala ng isang maliit na investment company, ano? Hindi ba sinabi mo estudyante ka? Sa iyo ba ito? Oo sa aking company ito. Wow, nagawa mo na pala, sa tingin mo ba, hindi ko kaya auntie? Napatingin ang babae, huwag kang ang umarte na parang hindi mo alam ang nakakapagod na managing company, sobrang hirap talaga. I'm sure na matutulungan ako ni Uncle, hey, oo naman. At itigil mo na ang pagsubok sa akin. Alam mo ikaw at ako ay hindi tayo close para kumilos ng ganito dahil lang sa nagdala ka ng relo nagkakahalaga ng 1 bilyon, at ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ako pinuntahan dito? At magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nagsisisi sa nangyari sa mama mo. 10 years old lang ako nang mamatay ang mom ko, at dumating ang stepmother ko, naniniwala ka ba na, sa murang edad ko, ay hindi ito magkakaroon ng masamang epekto sa akin? At hindi ito tulad ng pagkamuhi ko sa kanya o anumang bagay. Hindi ko alintana ang masigla at laging masayahin na kababatang kong kapatid pero, kapag pinapansin namin ang mother mo, mananagot kami kay kuya. Kinakailangan ko rin mabuhay, napatingin ito, nakakabaliw ito, bulong nito. Nakakakilabot talaga ang kuya ko, at humagulgol na ng iyak ang babae, bahagya lumabas ang luha sa mata ng ating bida, pero kailangan ko pa rin malaman, pinadala niya ang mga asasin na iyon para patayin ang isang tao na hindi pa niya nakikita ang mukha. Kahit walang mapapala sa pagpatay sa akin. Pero bakit? Wala naman akong minana. At sa mga tuntunin ng mana inutos na pababain ako sa listahan, agad nang laki ang mata sa naisip. Sina mama at papa at mga nakababatang kapatid ko silang lahat, hindi maaari ito, the legal inheritance loophole. Note, legal inheritance. Legal na pamana ito ay tumutukoy sa ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng mga batas ng pagbaba at pamamahagi, at kung ako at ang aking ama ay mamamatay. At ganun din sa mga nakababatang kapatid ko, lahat ay mapupunta sa aming ina, at kung mamamatay ang aking ina, ngayon ay alam ko na, so yun ang plano niya. Putang ina niya, bulong nito habang nagngingit-ngit ito sa galit. Nga pala, pero bakit mo ako hinanap sa tingin ko hindi naman dahil sa pera? Ang totoo ay plano kong kunin ng isang kumpanya sa lalong madaling panahon, ano? Para sa mana mo, hindi para sa mama mo or sa papa mo. May ilang kumpanya na malapit ng maghati-hati, ano?
Hati-hatiin, bakit umaakto ka na sinasabi mo na ito ay parang isang malaking kumpanya o kung ano? Hindi lang ito para sa isang malaking kumpanya pero ito ay isang buong conglomerate, Auntie. Auntie, tumingin ito ng seryoso, ano ito, may kailangan ka pa ba? Gusto mo bang gumawa ng isang malaking pakikipagsapalaran sa akin? Samantala, sa kabilang gusali, tignan mo ang bastard na yan, paano niya nagawa ng taong ito sa ganyang edad ang magparami ng sobra-sobrang ng pera? So, pamangkin siya ni CEO Ju, nabigo po sila para i-assassinate, ang bastard na ito, ano pa? Habang tinitignan ang pagkakakilanlan sa ating bida habang hawak ang papel, nagpapakita rin siya ng mahusay na talento sa sining at musika, at kahit na makapasok sa Korea University, muling tinignan ng lalaki ang mga papel, maya-maya ay nagulat ito sa nakita sa pangalawang pahina, Yuri, sambit nito, samantala nang makauwi ang ating bida mula sa opisina ng kanyang auntie, nakatanggap ako ng babala. Mula kay auntie, habang may hawak na espada at mansanas agad inihagis ito sa ere at hiniwa ito gamit ang espada. Kung hihilingin ko sa kanya na makipagnegosyo sa akin, dapat kong siguraduhin na protektahan ang aking sarili. Muling kumuha ng mansanas at inihagis muli ito sa ere, pinosisyon ang hawak na espada, ang katawan, ng mansanas, nalaglag ang kalahati ng mansanas sa ere at sinalo ito ng espada. Isang kaisipan, isang katawan. Hindi pa perpekto ang paghinga ko at ang porma ko sa paghawak ng espada, bulong ng ating bida. Habang patuloy itong nag-e-ensayo sa paggamit ng espada, muling pumasok sa isipan nito nung inatake siya ng tatlong lalaki na may hawak na sandata. May limitasyon kung gaano ako matutulungan yung direktor na si Han Jin-won, at parang gumagamit ng kapangyarihan ang tiyuhin ko na hindi ko alam, pero parang wala ng pag-asa, bahagyang ngumiti ito, dahil meron akong sarili na isang illegal na tagapagturo. Ang Diyos ng Jade Emperor ng Daesong Mountain. Lord Jade Dragon, please sana ay tanggapin nyo ang aking remaining points. Ang unang regalo na, pinutol nito ang sasabihin at ngumiti, palaging ang pinaka nakakapanghinayang. Sabi nito sa sarili habang napapikit ng nakangiti. Dahil sa kakulangan ng mga antas hindi ko magawang ipatawag ang mga Diyos na lampas sa kalagitnaan ng antas sa itaas, at biglang namilog ang mga mata nito na napanganga. Ano? Kakulangan ng mga antas? Ano ba yon? Then, sinasabi ko ba na lahat ng Diyos na nakilala ko hanggang sa ngayon? Sila ay hindi kailanman ng mid-level ngunit mababang antas ng mga kalakal. Akala ko lahat ay posible basta nakakolekta ako ng mga points. At ano ang kakulangan ng mga antas na ito? Hindi naman ito isang laro, maya-maya ay tumunog ang cellphone nito, agad itong lumapit at sinagot ito. Hello, Director anong meron? CEO, I'm sorry kung napatawag ako ngayon sa mga oras na ito. Pero, sige lang sabihin mo na, pasensya na po sa abala pero. Maaari ka bang maglaan ng kaunting oras? Ano, ngayon na ba? Sabihin mo nga anong isyo. Baka ikaw ay dinala sa pananakot. Hindi po, tungkol po sabi po kasi ng taong iyon na gusto niyang makilala ang CEO, ang taong iyon. Ulit ng ating bida, sige, naintindihan ko. Samantala, sa katahimikan ng gabi, muli sa kabilugan ng buwan sa kabilang dako, sa isang mansion. Nabigo. Oo, Squad 31 mula sa mas mababang ranggo ay iniulat na sila ay nabigo, by Squad 31 ang ibig mong sabihin ay Korean. Opo, tama po kayo Master, ang mga assassin ay hindi nakipag-ugnayan dahil sa intervention ng pulisya. Ang isa sa kanila ay nagpakamatay at ang dalawa pa ay tulala at hindi tumutugon na estado. Sino ang target? Tungkol po doon ay, dahil ang kumontrata ay tulala, at hindi ito makausap ay hindi namin malaman ito, please pakaintindihin agad ito, at tapusin na rin ang kontrata, naintindihan ko po sir. Iyon ay kalooban at ang dahilan, muli sa kabilang dako sa Korea. Kaya 5 ng gabi, makikita ang sasakyang ng ating bida na nasa kalagitnaan ng city, ay humaharurot na tila ito ay hinahabol. Nang dumating ito sa pupuntahan agad huminto ang sasakyang sa labas ng hotel na tila ito'y hinihintay ng mga bodyguards agad itong bumaba. I'm Jang Taesan, naghihintay po siya sa loob. Agad itong sinamahan sa loob at pumasok sa isang pinto, nilinggan ito ng lalaki, ho sa wakas nakilala rin kita. Lumapit ang ating bida at, siguradong maganda at tahimik dito,
Tama ka. Ang mga kabataan ngayon ay siguradong alam ang mga bagay-bagay. At tuwing nakakaramdam ka ng stress, ang pangingisda ang pinakamahusay na gamot. Gusto mo ba ng isang tasa ng coffee? Oo. Please, pwede bang makahingi ng isang tasa? Bakit ang isang kabataan tulad mo ay napakagalang mong kausap? By the way, I heard na hindi ka pa raw nakakapunta sa military. Mukhang na-profile check na niya ako. Actually, nag-military na ako, pero walang ibang nakakaalam, haha, ang bagay na ito ay hindi yata nasabi sa akin ng mga bata ko. Samantalang ako ay isang matandang geezer. Na ngayon, ngunit ako ay dating isang politiko na nagkaroon ng network ng impormasyon, iyon ay wala ng pangalawa. Ang taong ito ay hindi dapat maliitin, bulong ng ating bida. Kahit ngayon lang ako nakalulusot, ho-ho, sa isang point siya ay isang taong naglaro sa Korean Economy Channel, siya ay si CEO Do An-jong, sabi mo ay 20 ka na ngayon taon. Oo, so ikaw, ang nakahuli ng isda. Haha, since wala naman akong ginamit na pain, parang wala na isa sa kanila ang nangangagat, hindi ako nakakain ng freshwater fish nang dahil dito, ngayon, pwede mo ba akong salinan sa baso? Sabi nito habang inabot ang soju. Ah, syempre, so, ikaw na ba ang nag-aalaga sa mga bata ko? That's exaggeration, tinanggap ko sila dahil sila ay may kakayahan, haha, nakikita ko. Wala akong alam sa iba, ngunit ang aking mga bata ay hindi mga taong dapat tretuhin ng masama, anyway mukhang marami kang pera para sa edad mo, habang nagsasalin muli ito ng soju sa baso, ha? Oo, paano mo? Bakit? Parang nagulat ka. Karaniwan lang ang impormasyon na ito, medyo kilala ang yaman mo at ng auntie mo. Ah, makinig ka, siguraduhin mo hindi ka magtitiwala sa mga informant. Maraming daga ang nagtatago sa loob, at ang bagong halal na direktor na si Choi ay pera lang ang nasa isip niya. Gayun din, nang malaman na ang dating CEO ay isang money friend, kailangan namin siya na agad na ingatan. Gayunpaman, kahit papaano ay nakalalabas siya ng buhay at presidente na siya ngayon, ang buhay, ay medyo ironic, napatingin ang ating bida at bahagyang pinagpawisan ito, Napatingin din ang lalaki, tapos ay bigla itong ngumiti, hahasabihin mo nga sa akin, naniniwala ka ba sa mga vision? Maya-maya ay napangiti ito, wow, I guess hindi siya ang magiging CEO ng isang malaking kumpanya ng walang dahilan, at hanggang ngayon hindi pa ako nahuli kahit isang beses, pero medyo matalas siyang magsalita, bulong ng ating bida. Pangitain man iyan, o multo, huwag masyadong maniwala sa kanila. Habang ang mga pangitain ay maaaring magbigay sa iyo na isang matangkad na larawan ng nakaraan, pero ang case na ito ay hindi palagi para sa hinaharap, lahat ng tao, at kahit na gaano man sila kagaling, sila ay madaling kapitan ng pagiging masama sa sandaling makuha nila ang kanilang mga kamay sa biglaan yaman. That's why tiyak na magbabago ang kanilang future. Kumuha lang ng mga pangitain at multo na may kaunting asin, at huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Pero, uulitin ko, huwag mo rin silang mamaliitin, napatingin ng parang napaisip ang ating bida sa sinabi ng lalaki. At gawin mo lang ang best mo sa lahat ng oras, at mabuhay ng walang puot kahit isang araw magtaksil ka at mapunta ka sa katulad ko, at nang mabuhay ka ng maayos sa iyong kapalaran. Ikaw ay pinagtaksilan. Ako ay dapat mag-ingat, at sa taong pinagkatiwalaan ko higit sa lahat. CEO Jiang, wala kang ideya. Ang mga tao ay mas masama at mas asama kaysa sa iniisip mo, basta alam mo lang na lagi nilang pinupuntirya ang iyong leeg, Biglang nagalit na napasigaw ito, kung ganon sino sila? Sino ang nagsabi sa'yo para makuha nila ako? Ang isang Pine Society, nang laki ang mata ng ating bida. Sino? At ano ang Pine Society?